Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang napakalaki na nga po ng iniaambag ni Brandon Podziemski sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naging laro ng Los Angeles Lakers laban sa koponan ng Utah Jazz. Alam naman nga po ninyo mga katrops, na patuloy na nga po ang pag-angat ng Golden State Warriors sa standings ng Western Conference bunsod ng sunod-sunod na pagkakapanalo ng kanilang kupunan. At isa nga po sa mga rason bakit nila yan nagagawa ay dahil sa napakainit na shooting ng kanilang superstar na si Stephen Curry. Bukod na rin nga po dyan ay nag-step up na rin naman nga po ang kanyang mga teammates, lalong-lalo na ang kanilang rookie na si Brandon Podziemski na siyang pinaka-consistent na player sa kanilang buong kupunan. Sa katunayan, siya na nga po ang may pinakamataas na plus-minus o efficiency rating sa Golden State Warriors sa pagkakaroon niya dito ng plus 149. Bukod rin nga po dyan ay nag-a-average rin naman nga po ito ng 9.5 points, 5.8 rebounds at 3.7 assists per game sa kanyang 45.6% shooting sa field goal. Subalit ang mas mahalaga nga po para sa kanilang kupunan ay ang mga hustle plays nga po nito pagdating sa pagkuha ng mga offensive rebound at ang binibigay nga po nito ang enerhiya sa kanilang mga laro. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa laro ng Los Angeles Lakers laban sa koponan ng Utah Jazz. Katulad nga po ng naibalita ko sa inyo mga katrops, bago pa man nga po magsimula ang kanilang laro ay inanunsyo na nga po ni LeBron James na hindi siya makakapaglaro dito, kaya napilitan nga po si Coach Darvin Ham na ipalit sa kanya si starting lineup si Taurean Prince. Pero kahit man nga po wala si LeBron James sa lineup ng Lakers ay naging maganda para naman nga po kahit papano simula ng kanilang laban sa maagang pag-arangkada nga po ni Rui Hachimura na nagkaroon dito ng mainit na shooting. Sinamahan na rin naman nga po ito ng pagiging dominante ni Anthony Davis sa ilalim ng basket na siyang dahilan ng maaga nilang paglamang. Ngunit sinubukan na rin naman nga po ng Jazz na sumagot at sumabay sa kanilang laro. Sa pangunguna nga po ni Lauri Markkanen, sadyang mas nauuna para naman nga pong lumamang ang Lakers sa kanilang laban dahil sa pag-arangkada naman ni D'Angelo Russell at Austin Reeves. Subalit bago pa man nga po magtapos ng second quarter, ay nagkaroon nga po ng matindi-tinding scoring run ng Jazz sa pag-init nga po ng shooting ni Jordan Clarkson. Kaya dahil nga po dyan ay nagawa nga po nilang maibaba sa 10 puntos na lamang ang kalamangan ng Lakers sa halftime. At pagdating nga po ng third quarter mga katrops, ay sinimula na nga po ng Jazz na lumamang sa pagiging agresibo na nga po ni Collin Sexton sa pag-drive sa ilalim ng basket. Ngunit agad rin naman nga po itong sinagot ng mainit pa rin ang shooting ni Rui Hachimura at ang patuloy na pagsalaksak ni Anthony Davis sa ilalim ng basket. Sinabayan na rin naman nga po ito ng pag-init na rin ng shooting ni Austin Reeves na siyang rason ng pag-angat ng kanilang kalamangan laban sa Jazz na sobrang nag-struggle sa pagtatala ng puntos bago magtapos ng third quarter. Pero sa pagpasok nga po ng fourth quarter, ay sinimulan na rin naman nga po agad ng Jazz na humabol at pababain ang kalamangan sa kanila ng Lakers matapos maging desperado na dito ang lahat ng kanilang mga players. Ngunit dahil nga po sa mahigpit na depensa ng Lakers sa ilalim ng basket at ang pag-takeover muli ni Anthony Davis na sinabayan pa ng mainit na shooting ng kanyang mga teammates, ay nakuha pa rin nga po ng Lakers ang panalo sa kanilang laro na siyang nagpaangat sa kanila sa 30 wins at 26 losses. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH, para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.